Ola from Barcelona. Humingi ng tulong itong friend namin para supresahin ang asawa niya sa kanyang 40th birthday. Dahil isa siya sa childhood friend ni Mr. ay madali kaming umokay. So for today's video, ikukwento ko sa inyo kung paano ginawa namin para di maamoy ng Mr. niya ang party. At ipapakita ko sa inyo ang preparations na nangyari. Ipapakilala ko muna sa inyo ang mga bida sa video na ito. Siya si Margot, ang asawa ng birthday celebrant na bumuo ng sorpresa na ito. Siya si Chef Jama, ang friend na maghahanda ng lahat ng kanyang pagkain sa party. Pero hindi ito libre. Siya si Jeline, ang utu-utong friend. Siya ang naging party organizer nang wala sa plano. Ito naman si Mariona at Gerard, ang kanang kamay ni Jeline. Andito rin si Julia at Jana, ang lalamutak sa kanilang pagkain. So kailangan nga namin supresahin si Luis, ang asawa ni Margot. Gumawa siya ng group chat para sa lahat ng invited. Group chats na never kong binasa. We decided na gawin ng celebration sa bahay ng biyenan ko. Malawak kasi ang outdoor space niya at may pool din na perfect sa init ng panahon. Pasekretong pumupunta si Margot sa tindahan para i-check lahat ng mga bagay na kakailanganin namin. Like decorations, piñatas, etc. Pakisabi kay Sangoku, andito lahat ng Dragon Balls na hinahanap niya. Sabi ni Margot, kailangan mo na daw kompletuhin ni Luis ang Dragon Balls bago umpisahan ang party. Gusto niya na ihagas ko ito sa swimming pool. Sisisidin niya yan at i-enjoy ang the rest of the party na parang basang bibi. Ito ang the day before ng karawan ni Luis. Nakita-kita kami sa shop ni Margot para mag-meeting. Ito naman mga anak ko, mahilig rin makisali. Dahil wala naman masyadong tao sa tindahan, ay hinayaan na lang namin sila na magbenta dyan. Baka sakaling sa kakita nila ay tumaas ang benta namin. Small family business ito dito sa aming small town. Kaya halos lahat ng customer ay kakilala namin. Nakikipag-banding din itong asawa ko sa kanila kapag walang tao. Tinuturuan niya sila na mag-bake dyan. Anyway, balik ulit tayo sa party bago ulit lumayo itong usapan natin. So ito na nga pagkatapos ng meeting namin at pagbuo ng piñata sa game na gagawin bukas ay pinailis ko na si Margot. Meron kasi kaming sorpresa na hindi niya alam. Gumagawa na ngayon si Chef Jama ng merengue. Babalutin namin ng merengue itong number 40 na gawa sa styrofoam. Si Chef Jama lahat ang gumawa nito. Natutunan niya daw ito sa professor niya noong nag-aaral pa siya ng culinary noon. Mukhang madali namang gawin. Kailangan mo lang humanap ng asawa na gagawa nito para sa'yo. Sa tulong ng dalawang bata, ilalong tumagal ang trabaho ni Chef. Pero dahil mga anak niya ito, hindi siya pwede magreklamo. Kailangan nilang kapalan yung merengue at siguraduhin na lahat inatatakpan kasi susunugin ito ni Chef para mas appealing yung presentation. Sa tingin ko, pwede namang hindi na. Hindi din naman namin kakainin ito. Dahil mahilig sa candy ang birthday celebrant namin, inisipan namin na regaluhan siya ng diabetes. Kaya pupunuin namin ng candies yan. Papatuin na ni Chef Jam ang merengue at babalikan ko na lang ito bukas. Fast forward, this is the day na gagawin na namin ng surprise party. Excited na excited ng mga bata. Nag-face mask pa nga itong si Julia bago lumabas ng bahay. At yan ang sinuot nilang OOTD today. Andito na nga kami sa shop para tapusin ang candy cake natin. Bumili ako kahapon na iba't ibang tipo ng candies. Dinamihan ko na sa marshmallow para mas madaling mapuno. Karamihan dito ay sour candies. Sa sobrang dami nga, 50 euros din ang nagastos ko sa mga candies na yan. Plus yung mga donuts pa at ilang chocolates na ilalagay ko naman sa baba. Tinulungan na ako ng aking kanang kamay na si Gerard. Bayaw siya ni Mr. Sinigurado ko na malinis lahat ng kamay nila bago nila pagtutusukin ng mga candies na yan. Toothpick yung gamit namin na may magkabilang tulis para mas madali itusok sa styrofoam. Dahil hindi ako nag-iisip ay natusok nga ang daliri ko dyan sa umpisa pa lang. So sinadjust ng kanang kamay ko na maglagay daw ako nitong tape na gawa sa papel. At ang galing, napabilis nga naman itong trabaho namin. Medyo worry lang ako dito na baka hindi namin matakpan lahat ng candy sa sobrang laki. At takaw nitong si Jana. Pero sa dami nga ng marshmallow ay buti na lang, may sobra pa. Habang busy kami sa candies ay busy naman itong asawa ko sa mga sandwiches para sa party. Ito lang yung request ni Margot, assorted cold cut sandwiches at ilang croquetas para sa mga bata. May cake pa kasi at pizza mamaya. Pumunta lang kami sa bahay ng mga anak ko. 4 PM na kasi hindi ko pa nabubugahan yung mga balloons at kailangan ko rin isabit ang piñata. Dumating itong si Mr. para tulungan akong itayo ang tent pero umalis din para asikasuhin ang mga pagkain. Andito nga ako at nag-iisa. Umaasa na sa group chat na yon, may dumating na isa. Pero dahil palagi ding late itong mga Espanyol, ay di na ako umasa pa. Nag-wish na lang ako dyan na sana wag namang ako lang ang sumigaw ng sorpresa. Isinabit ko na dyan ang mga common anik-anik na mga birthday parties. At ginawa ko na rin yung mga special request ni Margot. Sa wakas, nagdatingan na rin ang ilang bisita. Humingi ako ng tulong dyan na lagyan ng helium ang mga balon. At ang galing, pumutok yung number 4. Sa dinamin-dami ng pwedeng pumutok, yung pinaka-importanting balon pa. Wala na kaming oras. Ginawa kong aking makakaya para isalbang buhay nitong si number 4. Nilagyan ko ng tape ang mga butas niya. Pero naubos na palang helium kaya yan no choice tayo. Nilagyan ko na rin ng sangay ng kahoy para tumayo din siya. Pero wala na talaga.
Tinapos na rin namin ang pagde-decorate dito sa candy bouquet natin. Umakyat na rin kami lahat dito kasi darating na si birthday boy. Gracias, que na sorpresa. Buti na lang at pumayag siya pumunta dito. Akala niya kailangan niya lang tulungan ng hipag ko sa ilang importanteng paperwork. Masaya-masaya si Luis, andito lahat ng matatalik niyang kaibigan. Pati na rin ang kanyang nanay at tatay. Inilabas na rin namin ang mga pagkain. Inihagas na nila si Luis sa pool para sisidi ng mga Dragon Balls. Todo kwentuhan kami dyan kasi minsan-minsan lang kami makita ng grupong ito. Sila yung mga una ko nakilala nung dumating ako dito sa Spain. Na-miss namin ang isa't isa. Sobrang chika ko nga, hindi ko na na-videohan lahat. Nilabas na rin ang pinyata, isa para sa mga bata at isa para sa mga isip bata. Dito nga inaikwento sa akin ng mga kaibigan ko na ang original na pinyata nila noon ay palayok din pala tulad sa Pilipinas. Medyo boring lang yun sa kanila kasi walang harin at walang barya. Maraming inuman at tsikahan lang ang naganap. Inilabas na rin ni Mister ang cake. Si Julian dyan ang gumawa ng mga heart-shaped chocolate toppers na yan. Ibinigay na rin namin ang mga regalo. Una niyang na-receive itong celery na pang-display sa bahay. Kasi siyang una nag 40 years old sa grupo namin. Kailangan niya ipasa ito sa susunod na magpo 40 years old. Umikot na yung celery na yan noong nag-30s kami. Parang naging tradisyon na namin ito at isa na siyang way para makita-kita kami kasi kailangan namin ipasa ito. May handa man o wala. Marami na-receive na magandang regalo si Luis na nagbalik ng kanyang magandang memories with his friends. Nalobat na nga pala itong cellphone ko dito. Pero more on kwentuhan, sayawan lang naman ang nangyari after nyan. 12 midnight na kami nakauwi ng bahay. Napagod man kami pero masaya naman kami na makita na masaya si Luis. So hanggang dito na lang guys ang video natin for today. Sana nag-enjoy kayo. Adios!